At dahil nga ako'y natakam sa garning luto, sa garning pinaksyon na pata, kaya naisipan kong magluto ulit. Medyo matagal-tagal na rin hindi nakakapagluto ng garni hindi nakakatikim ng ganitong pinaksyon na pata. Kaya ngayon tayo magluluto naman ng ganito. Ari naman madali lang maluto. Gagawin natin, ilalagay natin sa pressure cooker para mas mabilis maluto. At ari nga mga boss, bumili ako ng isang pirasong pata. Medyo malaki-laki din. Ang timbang na rin mahigit 1 kilo. Huhugasan lang natin ng ayos at atin titimplahan na. Pagkatapos nga nating hugasan na rin ating patang lulutuin ay ating patutuluin muna. At habang ating pinatutulo nga yan ay tayo maghahanda muna din ng ating mga kakailanganin ng ating mga ricado. Diyan nga ay nagpisak ako ng 2 ulo ng bawang at magagayat naman tayo diyan ng 3 sibuyas, yung malalaki. Masarap din sa garni madaming ganyan, madaming sibuyas at saka ang bawang. Ating titimplahan na aray mga bossing. Una muna nating ilalagay diyan ay bawang at saka sibuyas. Pero hindi natin ilalagay diyan lahat. Tayo magtitira ng kaunti at yun is ibabaw naman natin ilalagay. At pagka na ilagay na natin yung bawang at saka sibuyas ay ipapatas na natin ng ayos aring ating pata ng baboy. Sa amin nga sa Batangas mga bossing pagka may okasyon, pagka piyesta, pagka kasalan o kahit na anong okasyon basta magpapatay ng baboy ay talagang hindi nawawala yung ganitong pinaksew. Mas maganda pa nga din may kahalong ulo ng baboy. Tapos kinabukasan, pagkatapos ng okasyon, bumalik ay pihong may nakatago pang garning pinaksew. Tapos tatanungin mo, ano ga may pinaksew pa ga? At garni mga boss, ang ating gagawin timpla diyan. Nilagyan na natin iyan ng pamintang buo, nilagyan na rin natin ng magic syrup at saka kaunting bitchin. Tapos inilagay na natin diyan yung natira nating sibuyas at saka bawang at nilagyan na rin natin iyan ng kaunting asin. Ngayon naman ilalagyan natin ng suka. Dahil nga walang sukang kagaya ng ginagamit sa Batangas ay garni na laang yung 200 ml na sukang dato puti ang inilagay natin. At naglagay din tayo diyan ng tubig at gawa ng hindi natin kabisado yung suka baka maasim yung ganun dato puti. At ang tubig naman nating inilagay diyan ay yung pantay laang diyan sa ating niluluto. Dini nga natin lulutuin iyan sa pressure cooker para mabilis lumambot. Tapos pagkaunang buhay natin ng apoy ay malakas muna. Pagka naman sumirit na yung pito tsaka natin hihinaan. At are uurasan natin 9:10 nung ating isinalang. Are ay lulutuin lang natin ng 1 oras at baka naman sumubra ang lambot. Simula dun sa ating isinalang hanggang sa maluto. At are 10:10 na. Kaya 1 oras na lumipas. Ang gagawin naman natin, titingnan natin. Tatanggalin natin yung pito. Ingat lang kayo, huwag niyong bubuksan hanggat hindi nawawala yung pressure dyan sa loob. At iyan mga bossing, tinisting ko nga ay pagkakalambot natutusok na ng tinidor. Kaya ang gagawin natin din ay atin titimusan kung ayos na ang timpla at pagka masarap na ay luto na yan. At iyon sa tingin ko ngay ayos na, katalo na, masarap na, tamang-tama ang asim, tamang-tama na rin yung alat at saka ang sarap. At titingnan naman natin kung lumambot nga ng ayos. At para sa akin ayos na ang lambot na are, medyo humihiwalay na ang buto. Saktong-sakto are, kasarapan. At dahil nga luto na ay tayo muna kakain, gawa ng ginutom na sa pag-iintay. Kanina pa ako natatakam at gawa ng kabango nga nung niluluto. Kaya sasandok muna tayo. At sa mga gustong sumubok ng ganitong luto, ay pwede nyo po rin gayahin. Ari po ay mahigit 1 kilong pata ng baboy, siguro kulang-kulang 2 kilo. At ang lahok na rin ay 200 ml na sukang dato puti. Tapos nilagyan ko ng sabaw. Ay subukin nyo at ari masarap sadya. Pwede rin pulutan at pwede ring ulam. Ay siya paano, kami kakain muna. Ako nga pala may atsara pa din padala ng aking inay ay para ding nasa pistahan. At hanggang sa muli, maraming salamat po.